So yun na guys. Curry night na naman ako mag-iina guys. So, kanilang 3 linggo, hindi ako kakain. Busog ako. Diet ako, diet. So, yung aking mag-ina lang ang kakain yan. Katsu na naman tayo. Mag-katsu curry na naman tayo guys. Ayan. Hindi iba yung akin guys, iba yung ulam ko. So ito kay kuya, prawn katsu curry. Ito kay wifey. Oh, diba? Enjoy na naman aking mag-iina. Basta may curry. Sarap. Ating pagkain guys. Hello guys. Again, welcome to my channel. Ngayon, gagawa naman tayo ng chicken katsu guys. Kasi naubusan na naman kami. Gusto nila man ng mga bata to. So meron tayong chicken thigh. Ganyan lang yan guys. Oh. So, ganyan lang kasimple. Hatiin nyo sa gitna. Tapos ito, medyo panipisan mo lang. Napakadali lang to guys. Gawin. Kaya ituturo ko sa inyo. At sigurado akong magugustuhan nyo to. Dahil yung tinuruan ko ngayong kaibigan ko, yung anak niya ay ayaw na ng KFC. Chicken katsu na. Mas okay din dahil madali pang gawin, mas mura pa. Diba? Kasi ganyan lang eh. Ganyan lang paggawa guys. Tapos from scratch, kita ko sa inyo. From scratch, lalagyan natin ng mga asin. Yun lang naman lalagay ko dyan guys, asin. Ganun lang kasimple. Marami na naman yan. No? Magkakatsu na naman daw sila eh. Katsu curry. Tapos, ganun lang kasimple guys ang paghiwa nitong chicken thigh. So yun guys, ito na yata hiniwang chicken. Pinipare ko lang lahat para diretso na. Wala pala yung egg. So lalagyan natin ng garlic powder guys. Ayan. Tapos salt. Tama na baka maalat. Kasi kahit walang salt guys, okay lang yan. Tapos itong togarashi. Instead of black pepper, mahilig naman sila sa spicy guys. So itong ilalagay natin. Ayan. Tapos kuha tayo ng itlog. Itlog? Oo, itong itlog. Tapos so, dalawang itlog guys. Tingnan mo natin ha. O, dalawa guys ang ating kailangan. Ayan. Siyempre, ihalo na natin to guys yung corn flour. Sa iba to, sa ibang hiwalay to. Pero ako, minimix ko na dyan para dire-diretso na. Corn flour lang guys ang gamitin nyo. Ayan lang. Ganyan lang lagi.
Unti-unti lang muna guys para ano. Kasi ano ko rin sa inyo yung ano, naghugas naman ako ng kamay, so i-mix ko na guys ha. Ganyan lang. Mix nyo lang guys. Pero kung gusto sa proper na restaurant, hiwalay yung itlog, hiwalay yung flour niyan. Pero walang ano, yung chicken guys, wala na talagang mix. Pagka slice ng chicken, yun na yun. Basta may itlog lang, tsaka corn flour, and breadcrumbs. Ganun lang dun guys. Ayan, ito medyo spicy to. Kasi mahilig naman sila, so yan natin. Ayan. Ako, hinahalo ko na dyan para syempre nilalagyan ko ng asin para ma-mix sa itlog. Diba? So tama na yan guys, ganyan lang. Didikit na yan siya dyan. Hugas muna ulit tayo ng kamay para lagyan pa nga natin ng konting corn flour pa. Konting-konti pa guys, parang ano pa eh. Ayan. Pwede rin yung ano, harina or potato starch, potato flour, basta anything na ano, pwede yan. Ayan o. Yan ang sakto guys. Diba, ang ganda ng texture nyo. So, hugas na muna tayong kamay at ready na natin ano yan, gawin. So, ang tawag dito, gagawa tayo ng curry sauce. Ituturo ko na sa inyo kasi although tubig lang nilalagay doon guys, pero nasa inyo kung may gusto pa kayong i-enhance doon sa ano. May naginawa kasi ko dati yan, pinost ko sa YouTube, tapos may nag-comment, oh, you just add water. Yeah, I know, i-add water, pero kung hindi ka marunong, paano gagawin, di ba? Bibili ka ng curry block. So, kung add water, kung hindi ka marunong. Meron kasi isa sa YouTube nagdunungan guys. Kala mo mga mahusay. Pero hinahayaan ko na lang yun kasi mga chef talaga rin siguro yon. Pero syempre sa mga iba na hindi marunong, malay niyo ba, di ba? Pag bumili kayo ng curry, na ano bang gagawin pag hindi talaga kayo marunong. So, ignore na lang natin yung mga ganun guys. So, ayan na yung ating guys. So, na breadcrumbs. Ordinary lang yan. Pangko. Maraming brand yan. Maraming klase yan. So, ito Japanese guys na breadcrumbs. So, yan ang ginagamit natin. So, ganito lang oh. Ayan lang oh. So, baliktarin nyo. Tapos saka nyo i-press. Ayan ating chicken katsu. Ganun lang kasimple to guys. Ito, tinuro ko sa isa kaibigan ko. Nagustuhan ng anak na. Abi ng anak niya, ayaw na kumain ng KFC. Katsu na lang daw, sulit na. Diba? Sa sunod, turuan ko rin yung pagkano. Hindi ko pa sinituro yung ano eh, yung kung saan bibili ng pangkari. Turuan natin guys. Katulad yan, hindi naman nila alam kung tutuusin. Sa ibang mga kusinero, madali lang to. Lalo pagka nagtrabaho sa restaurant, sa Japanese restaurant. Pero pag hindi ka naging sushi chef, ay hindi mo alam to. Diba? Pero meron talagang na minsan kahit sa YouTube may nagdulungan ba no? Pero ignore lang natin yung mga ganyan guys. Dami kayong mga comment doon sa akin na ano, pero tinatawanan ko lang. Importante eh, nag-share tayo sa mga hindi marunong, sa mga gustong matuto, di ba? Ayan. Kasi kahit na sabihin mong pinipress lang yan, pero may technique. Di ba? May technique. Hindi yan basta ano lang. Katsu lang. Oh. Yun. Kasi yung iba dyan, baka ilagay lang ng ganun. Wala na. Pero para hindi magdikit sa kamay mo, lagyan mo muna yan. Saka mo balik ta rin. O, di ba? Yun ang technique.
Ganun ang technique. At so lalo pa siyang lalapad guys. Tsaka hamas hangat maaari pagka may chicken thigh ang gamitin nyo at chicken na breast para mas magiging butterfly style. Ganyan, lalapad pa ba? Mas magiging siya mas magiging maganda kaysa thigh. Ilang araw na naman to pag si Kuya ako yung bunso ay ayos na sila dito. Diba? Sakto to guys pagka naluto ang ating rice. So ang nakita nyo diyan, yung unti-unti ko lang yung breadcrumbs kasi sayang pag hindi maubos. At itong breadcrumbs guys, wag nyo nang gamitin pag nagamit nyo na sa lalo na may itlog tong chicken nyo, huwag nyo nang ibalik sa container or gamitin pa. Itapon nyo na guys, hayaan nyo na. Kaya ang style nyo, para hindi ka masyadong maraming ma-waste, ipakonti-konti lang. Pansyahin mo nyo lang muna. Depende kasi yan guys, hindi ko masabi kung gaano kadami kasi depende yan sa chicken katsu at chicken thigh yung gagawin. Basta ito, 1 kilo tong ginawa ko. Pero kita nyo naman, inuunti-unti ko lang paglagay ng breadcrumbs. Kasi baka sakto na siya. At sayang naman. Pero kahit marami sobra yan guys, huwag nyo nang kasi para iwas kayo ng contamination. Di ba? At least tinuturo ko sa inyo na proper way. Which is natutunan ko rin lang yan. Lalo na pagka chicken, salmonella lang, buti nyo din guys. Tulad yan, ganyan So lumapad pa, di ba? So kulang na naman, so dagdag kayo ng konti. Kung ganyan ang tapon guys, ganyan kadami, okay na lang yan. Unahin natin itong kahit ganyan kaliit yan guys, lalaki pa yan. Diba? So itong na to sa mga kusinero, madali lang talaga to lalo na pagka Japanese chef ka. Pero sa mga ordinaryo na gusto matuto, kaya ako sinishare sa inyo, ganito lang gawin nyo guys. Kasi itong mga to natutunan ko rin lang. So ngayon lang ako nag-chance na mag-share. Kasi ngayon lang kayo nag-video. Ngayon ko lang chance na ma-share sa inyo and igawin nyo talaga guys. Kasi yun nga, may dalawa akong kaibigan na tinuruan and nagustuhan ng anak nila. Kasi kahit ito lang, mahinang kumain pagkakanin, pero pagkakatso ang ulam, malakas. Parang din yung mga anak ko. Pero pag ito ang kulam ay, lanos ko ako Kasi kahit sa town guys, pag wala, talagang ito ang kinakain ko, pupunta talaga sa Japanese, si Kuya Koy. Bago umuwi, meron siyang kokuro minsan. Kokuro, isang dito guys, Japanese, mga Japanese food. So, pag may stock ako, hindi na yung pumupunta doon. Yan. So, sakto lang yan guys, Tama na rin yan. Ayusin natin to. Diba? Saktong-sakto lang to guys. Ubusin na natin yan. Diba? At least, sabi ko sa inyo nga, konti lang yung aking waste. At ito, hindi na pwedeng ibalik sa container. Sa tagal natin, guys, alam na natin kung gaano kadami ang mapukonsume nating breadcrumbs. Diba? Although mura lang naman ang breadcrumbs, pero siyempre sayang din naman pag marami kang waste. So ayan lang guys, Kita nyo na ang ating chicken katsu na ready na to fry and then that's it. Ganun lang guys, sana masundan nyo ating video. Thank you.